Everyone, good morning. So, ang topic natin for today is history of redemption. And alam mo ba na invited ka? So, dito is magandang mapag-usapan natin kung yung history of redemption at paano tayo magiging parte nito. So, ano ba ang history of redemption? Ang history of redemption is the grand story of how God, from the beginning of time, has been working to save His people. From creation to the fall, from the promise to Abraham to the cross of Christ, God's hand never ceased to move. Redemption is not after God. It's the heartbeat of the history. Every page of the scriptures reveals of God's relentless pursuit, redeems, and restores. This is the story too. So, yung Diyos natin, even though nagkasala sa Eva at Adan, nagrebelde laban sa Diyos, and along with that, nadama yung buong creation, yung Garden of Eden, yung paradise, nawala yun. Nawala tayo ng access doon. Pero yung Diyos, even though nagrebelde tayo sa Kanya, hindi niya tayo pinalitan, hindi niya tayo exterminate, winasak, inubos, at pinalitan ng bago. Hindi niya ginunaw yung mundo at gumawa ng panibago. Sa halip yung Diyos, relentless. Yung Diyos relentlessly pursue and redeem and restores. So merong apat na part ito ng creation, fall, redemption, and completion. So, ito po yung apat na to ng redemption. No? At napaka-importante na malaman natin itong mga bagay na to. And medyo mahabang topic pero maganda mapag-aralan natin. Sabi sa Genesis 3:15, ito yung verse natin for today. Ito yung pagkatapos magkasala ng Eva at Adan. Ang ganda ng ginawa kasi ng Diyos, paradise, diba? Nilikha niya sa Eva at Adan na andun nilagay niya sa paraiso. Even sa paradise, mas pinili pa rin ng tao magrebelde laban sa Diyos. At yung source ng rebellion na yun is walang iba kundi si Satan, diba? Si Satan, and siya yung tumukso kay Eva. Si Adan naman, inatasan ng Diyos na protektahan si Eva at yung creation. During that time, magkasama sila ni Eva na natukso din at walang ginawa si Adan nung tinutukso si Eva, na dapat protektahan niya that time si Eva, pero wala siyang ginawa. So that is the fall of humanity. Pero dito sa Genesis 3 chapter 15, in the same chapter kung saan nagkasala si Eva at Adan, nagkaroon ng pangako. Ano yung pangako? And ito yung pangako ng redemption, pangako ng pagtutubos, at ito ay pangako ng pagyurak doon sa ulo ni Satan. So, sabi dito, Genesis 3:15, kausap ng Diyos si Satanas dito, and I will put my enmity between you and the woman, and between your and offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. So, sabi dito, maglalagay ako sa iyo at sa babae na pagkapuos sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Ito ang verse natin, katuruan natin. Redemption aims to restore the paradise. Yung plano ng Diyos sa pagtutubos, ang goal nito is i-restore yung paradise. At napakaganda ng plano ng Diyos kasi hindi niya inisip na gunawin ng mundo o wasakan ng Diyos o pulbusin ang mundo. Hindi niya pinukus yun. Sa halip, mas gusto niya na yung paradise, yung earth. Kaya nga diba, may nagsasabi na ang earth is maging heaven kasi from paradise, restored. So, ibig sabihin, isa sa ayos ng Diyos yung creation muli. And that is the plan of God. So, kung paano tayo nasira
is babaguhin at aayusin ulit tayo ng Diyos para may restore ulit yung paradise at magkaroon ng renewal of all things, yung earth maging perfect ulit. So, anong gagawin ng Diyos? Unahin niya sa ulo ni Satanas na madurog yung source ng rebellion. And point number 2, redemption begins with a victorious promise. Yung promise, yung plano ng Diyos sa pagtutubos, ito ay nagsimula sa isang pangako ng tagumpay ng Messiah. Ito yung nagsimula sa pangako ng pagtatagumpay ng Messiah. So someday yung Messiah, ipapanganak yung Panginoong Hesus at siya ay magtatagumpay laban kay Satanas. So sabi dito, and I will put in enmity between you and woman, si Satan, at yung babae na magkakaroon ng pag-aaway. Yung anak ng babae, yung lahi ni Eva at yung anak ni Satanas is lahat ng mga gagamitin ni Santa naman laban sa lahi ni Eva. And between your offspring and hers, he will crush your head. Dito magkakaroon ng he. So, kung iisipin natin, ano yung he na yun? Ito yung tinatawag na front evangelium, first gospel. Dito in-announce yung unang ebanghelyo na ang Messiah ay ipapanganak at ang purpose ng Messiah, he will crush the head of Satan. And you will strike his heel. Nakalagay dito. At sa Satan naman, dudurog. When tutuklawin niya yung sakang ng Messiah. Pero, ito yung nangyari dun sa cross. Yung naghirap yung Panginoon dun sa Panginoon sa cross. But in the same cross, Jesus crushed the head of Satan. So, dito ay promise ng gospel, ng first gospel na ipapanganak ang Messiah. At ang Messiah ang dudurog sa ulo ng Satan. And number 3, redemption invite us to become part of the history. Napakaganda, part of the story. Ikaw at ako, invited tayo ni Jesus to become part of the story, para maging part din ng story ng redemption. Ang redemption kasi, pangako pa lang sa Genesis, sa 3:15, hanggang sa Malakay. Pangako ng pagdating ng Messiah. So, nung dumating yung Messiah, si Jesus Christ, our Redeemer, sinimulan niya yung redemption. At namatay siya doon sa krus, muling nabuhay bago umakyat sa langit at binigay go disciple the nation. I have commanded you. Go disciple the nation. Teach them and disciple them, baptize them, as I have commanded you. So, yung pamilya natin, mga tao sa paligid natin, tinuturuan natin na ituro natin na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo as part of redemption. Bahagi ng pagtutubos natin, bahagi ng pagtutubos ng Diyos papalapit sa Kanya. Yung mga tao nagrebelde, nagpakalayo-layo sa Diyos, but because of the redemption, merong panawagan sa atin na bumalik tayo sa Kanya and invited tayo sa ganitong mission. Invited tayo sa redemptive work of God. That's why, yung lakbayin natin patungo sa paradise, patungo sa garden of is maipanumbalik. Makiisa sa gawain ng Diyos na maipanumbalik yung dati o sa original na perfection ng creation. And ang ganda ng story ng Bible kasi creation, fall, may redemption, at yung panghuli, completion, restoration. Yung original creation ng Diyos ay maipapanumbalik at mas maganda pa. So, redemption invites us to become part of the story. That's why, tayong tinubos ng Diyos, we are a redeemed people. Pinapamuhay natin yung redeemed life. At habang pinapamuhay natin yung redeemed life, yung buhay na tinubos, nagkakaroon tayo ng pagbabago. At yung pagbabago na yan ay parte ng redemption. And, so application na ito sa life natin. Show your redeemed life. Kung paano ka ni-redeem ng ating Panginoon, ipakita mo yon. Share the redemptive love of God. Kung paano ipinamuhay ng Panginoon yung pagmamahal sa atin, ganun din na maipamuhay natin yung pagmamahal sa ibang tao. And spread the redemption as far as the cause is found. So, yan yung mga application sa life na natin na dapat natin ma-share. Hope
you learned something. Thank you everyone and God